Magandang araw mga kawarhok. Ito po yung Tubong Bacolod, Batang Negros, Rafi Yulo po. Welcome sa home of Elevator Kelso. Sa tagal ko na sa pagbibreed, kahit sa isang tingin lang, ano itsura paglakad ng sisiw, ano itsura nila, anong ipot nila, alam na po natin agad kung anong dapat natin ibigay. Kinakailangan din natin yung suporta ng mga vet para tingnan yung mga internal organs nila kung tama ba yung pag-diagnose ng mata ko sa tingin sa kanila. Yung purpose po nito na nakabakod siya lahat para hindi siya matamaan ng malakas na hangin at syempre sa lamig. Yero, sa akin pag mapansin nyo, ayaw ko kasi gumamit ng mga kahoy o kung ano kasi pagpagawa ko pangmatagalan lahat. Meron tayong linalagay na ipa na sinusunog kasi malamig dito sa bundok lalo pag gabi, maka-additional bigay sa kanila ng init. Yung beddings na sinasabi natin is yung ipa magbigay din init sa mga sisiw lalo na sa day old. From day old hanggang mag-harvest, hanggang sa cockpit ay warhawk po lahat yung ginagamit natin. Yung feeds, makakatulong yan, lalo yung sa warhawk na chick booster. Dumaan kasi yan sa mabusising pag-aaral. Kompleto na ng vitamins and minerals na nandito sa feeds na yon. Doon magsisimula yung foundation ng mga bone structures dahil po sa feeds. Importante, gamitan natin ng magandang feeds like yung sa gamit ko, yung warhawk. Kailangan nila ng magandang nutrisyon kaya habang lumalaki sila, magiging masigla po sila. Dito naman sa loob ng brooder, meron na tayong dapat ng ganito pag may ipa tayo. Anong purpose ng ganito? Akala ng iba, simple lang na kahit pwede nilang ipatong lang dito. I suggest talaga, lagyan natin ng second layer. Para pag kumahig man yung mga sisiw natin na maliit, yung germs niyan, yung mga bakterya na mapasok dito, mainom nila, mag-contaminate din po sa kanila. Paglagay tayo ng vitamins, mas madaling mapanis kung mapasok yung rice hull or yung ipa na may kasamang mga ipot nila. Kailan natin dapat palitan yung ipa? Mas maganda every week palitan natin para bago parati yung ipa at malinis yung sa loob nila. Hindi naman kasi lahat sila makalagay dito sa heater. Ito po yung style para hindi sila mag-stampede. Ginagawa ko, kailangan lang maluwag sila. Depende sa laki nito. Tinatakipan ko lang po silang ganyan. Tapos, early morning, 6 o'clock, ipa-free natin sila para kusa na sila gumala. So yun pong gawin natin. Maraming sisiw, mas marami din pong ganito. Sana po ay manatutunan kayo sa lahat ng tips ko sa inyo. Warhawk, lahing palaban.